Ang araw na ito, Ama, ay alam naming araw ng iyong pagpapala sa lahat ng naririto ngayon. At naniniwala kami, dakilang Diyos, na lahat ng naririto ngayon ay inaabot mo ng iyong mapagpalang kamay. Pinagpapala, binibigyan ng kalakasan at katatagan. Amang banal, salamat po sa napakalaking pribilehiyo na ibinigay mo sa amin, na kami ay makakilala sa iyo, na kami ay tawagin mo sa gawain na ito. Salamat, Lord, sa pagtitiwala mo sa amin. Kaya naman, hayaan niyo, O Diyos, na sa lahat ng pagtitiwalang ito ay masuklian namin ito ng pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa aming kapwa. At hayaan mo, Ama, na patuloy na tumibay ang aming pananalig sa iyong banal na pangalan. At hayaan mo, Ama, sa araw na ito ay muli naming maitaas ang iyong dakila at banal na pangalan sa lugar na ito. At umaasa kami, Ama, na lahat ng naririto ngayon, kanina pa ay pinagpala mo na ang buhay. Kaya sa iyong makamay ay aming pinagkakatiwala ang huling pagkakataon na ito. Hayaan mo, Ama, lahat ng naririto ngayon ay umuwing tagumpay ang kanilang mga buhay. Samahan niyo muli, dakilang Diyos, ang pangangaral ng iyong mga salita. At hayaan mo na sa iyong mga salita ay magbigay ito sa amin ng tatag at tibay. At magbigay ito sa amin ng tamang direksyon ng aming buhay. Salamat po, Lord, at amin ang inaangkin na kanina pa ay ibinuhos mo na ang tagumpay sa dakong ito. Kaya sa iyo, dakilang Diyos, ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon.
Sige po, ibigay natin sa Panginoon ang malakas na palakpak. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At basahin po natin sa oras na ito ang ating paginilayan. Ito po ay mula sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang talatang 6. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mga mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Pagpalain ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa Kanyang mga salita, mga kapatid, magulang at mga kaibigan, ating palakpakan at purihin ang ating Yahweh El Shaddai. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Alam niyo po, masayang-masaya ako sa araw na ito. Pero gusto ko munang pasalamatan si Lord sa Kanyang kabutihan. At pangalawa, Sister Tess, kasi kahapon, nag-message din siya sa akin na wala nga yung ating isang pare. So ako ay tumahimik lang at nag-pray. Tapos naupo ako doon sa aking kwarto, sa upuan, at binuksan ko yung Bible at yung aking manual tungkol sa BCM, aral. Buo ng topic. Nung matatapos ko ng buuhin yung Loving God, nag-message ulit Sister Tess sa akin na si Brother Edgar ang magbibigay ng Loving God at Christian Love. Kaya parang may nabunot at tinik sa akin. Pero sabi nga ni Brother Edgar kanina, sa larangan ng paglilingkod, wala ka tayong magagawa, kundi ang sumunod sa Panginoon. Kaya pangatlo, gusto kong pasalamatan si Brother Edgar dahil nandito siya ngayon kasama natin. At huwag kayo mag-alala, makakasama ulit natin siya sa mga susunod na araw. Iba ang pakiramdam pag mayroon kang kasama. Amen po. Kaya sabi ko sa kanya kanina, sa susunod, ikaw naman dito sa huli. Ako naman yung mauuna sa'yo. O kaya, nandito ba sa, wala pala yung aking message kay Sister Joanna na hindi ata naka-open. So ngayon, ito ang ating pangatlong paksa sa larangan ng seminar about BCM. Pag sinabing BCM ay Basic Christian Maturity. Sabi nga ni Brother Edgar kanina, wag lang tayo manatili sa pagiging basic. Kaya after ng basic, thesis naman. Kaya pagpalain kayong lahat ng ating Yahweh Shaddai at makakapo tayo at tayo po ay makinig po ng mabuti. Siguro ay nagtataka kayo bakit yung translation ng Bible na binasa ko ay iba. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-update ako ng software ng aking cellphone. Ngayon, nung mag-update siya, binalikan ko yung Bible ko, wala nang laman.
Nung ida-download ko uli yung, yung data ng Bible na pinanggalingan, hindi na available. Kaya hindi na ako nakapag-download nung dating binabasa ko sa inyo. Kaya ito yung dinownload ko, bagong translation. Pero ngayon ko lang na-appreciate, ang ganda pala ng ibig sabihin. Iba yung sinasabi niya dito kasi kung ating babalikan uli, sabi doon, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na di nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. So ang ganda ng pananampalataya, ano? Ibig sabihin, ang pananampalataya, sabi nga dito sa ating pag-aaralan ngayon, ang pananampalataya, ang pinaka-goal natin, sabi dito, is to communicate the Christian understanding of faith and to help people grow and exercising expectant faith. So, anong ibig sabihin ng Brother Rod? Upang ipaalam sa atin ang Kristiyanong pangunawa sa pananampalataya at turuan o tulungan ang mga tao na lumago sa paggamit ng inaasam na pananampalataya. Anong inaasam? Yung inaasahan natin na pananampalataya. Ibig sabihin, yung ini-expect natin ay ma-exercise natin ito. Ma-practice natin ito. Kasi mahalaga po yun. Katulad ngayong araw na ito, sabi ko, salamat kay Lord kasi umulan. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi siguro umulan, mas maraming tao sa beaches ngayon. No choice sila kung dito pumunta. Kasi pagka-holidays pala o holiday, nahahati pala ang tao. Nasa pasyalan, yung iba naman ay naririto. Kaya huwag kayong mag-alala, kayong lahat ng mga naririto, dahil ito'y inunan po ninyo. Anong sabi ni Father Jay kanina? Pagka ang Diyos ang inunan natin, anong sabi ni Father Jay? Lahat ng kailangan mo, lahat ng kailangan natin, ay ibibigay sa atin. Kaya huwag kayong mag-alala kasi kayong mga naririto ngayon, lahat ng kailangan natin kasi inuna natin si Lord, inuna natin si Yahweh, tatanggapin nyo ang lahat ng iyong kailangan sa buhay. So dito po sa ating pag-aaral ay para tulungan tayo na lumago sa ating pananampalataya para talagang matuntun natin, makita natin na sabi ng aklat ng Hebreyo, yung mga bagay na hindi mo nakikita ay galing, o yung mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tama ba? Kaya tingnan mo na ngayon sa iyong balintataw yung mga bagay na gusto mo makita sa isang araw. Halimbawa, wala kayong asawa, gusto nyo na mag-asawa, tingnan nyo na sa balintataw yung ngayon. Kung ano makikita dyan, kung puti, puti yan. Kung maitim, maitim yan. Pagdating sa maitim, umiiling-iling kayo. Okay, ano bang background ng ating pag-aaral ngayon? So sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8, sabi po dito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Ibig sabihin, dahil sa ating pananalig, naranasan natin yung kaligtasan ng Diyos sa atin. At totoo naman yon kasi walang makakapagligtas ng kanyang sarili, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil tayo ay naniniwala sa Kanya, nananalig sa Kanya, natatamo natin ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya mapalad yung mga taong may pananampalataya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka kung ikaw ay nananalig kay Kristo. Sipin niya po, para maligtas lang tayo, mananalig ka lang sa Panginoon. Yung iba, gustong maligtas sa lahat ng bagay, sa kahirapan, kailangan mo magsumikap, kailangan mo maghanap buhay, kailangan mo gumawa para maligtas ka sa kahirapan. Pero pag ikaw ay nanalig kay Kristo, laging may himala ang Diyos sa buhay natin. Amen ba? Ang tanong, Brother Rod, kapag ako ba'y nanalig sa Panginoon, yung utang ko ba'y mababayaran?
Ayan ang sagot nyo. Amen naman, kasi hindi mo pa nakikita yung bayad, pero yung bayad darating sa iyo kasi mula sa hindi nakikita patungo sa nakikita. Yun ang pananampalataya. So, hindi natin iisa-isa nito kasi napakahaba nito, mga kapatid. So, sabi po dito, ang pananampalataya, ito yung susi. Ito yung magiging hawak mo ngayon para makapasok ka doon sa biyaya ng Panginoon. Sabi dito, ang pananampalataya, ang susi, si Jesus, ang pintuan. And then, ang kaligtasan, ang silid na papasukan natin. Ibig sabihin, pag ikaw ay nanalig, siyempre makakapasok ka kay Jesus. Pag nakapasok ka kay Jesus, siyempre safe ang buhay mo. Diba? Wala namang pumasok kay Jesus na napahamak ang buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, si Jesus ang pasukin mo. Eh yung iba, kung sino-sinong pinapasok eh. Huwag kayong papasok kung saan-saan. Yung ibang pinapasok, kapahamakan. Bakit? Walang problema, gagawa ng problema. Ano yung problema ang ginagawa natin? Mangungutang na mangungutang. Ang pinapasok, pangungutang. Kaya ano mangyayari? Problema ang iyong aabutin. Ngayon kapag si Jesus ang pinasok mo, kaligtasan ang iyong matatamo. Tama po ba? So, si Jesus, hindi lang siya yung pananampalataya, ay hindi lamang ang susi ng kaligtasan. Ito rin ang paraan upang matanggap ng mga tao ang lahat ng kaloob ng Diyos. Pagpapagaling, paggabay, o sagot sa kanyang mga panalangin. Nang ibig sabihin, kapag tayo ay nanalig kay Jesus, siya ngayon ang magiging sagot sa lahat ng ating mga panalangin. Kapag tayo ay nanalig sa Panginoon, sabi dito, yung mga kaloob ng Diyos ay tatanggapin natin. Ay ano bang kaloob ng Diyos? Di ba kagalingan? Hindi kaloob ng Holy Spirit. Ha? Baka sabihin nyo, Brad, kaloob ng Holy Spirit, healing pa rin. O di ba? Pagpapagaling pa rin. Kaya, kapag tayo ay nanalig kay Jesus, ang sabi dito, matatanggap mo yung kaloob ng Panginoon na kagalingan. Alam niyo po, naalala ko ng mga 1990s, yung mga may sakit noon na dinadala sa gawain, na tinatanggihan ng doktor, gumagaling. Kaya kayo mga tinanggihan ng boyfriend nyo, dito yung dalhin. Gagaling kayo. Amen ba? O diba? Noong 1990s, hindi yun mawala sa aking mga isipan, yung mga nagpapatotoo. Lalo yung isang mayaman na hindi kito makalimutan, nung mayaman na mayaman pa siya, ayaw niya kay El Shaddai. Naririnig niya ang tungkol kay Lord, pero ayaw niyang lumapit. Tapos nung magkasakit, kasi palibasa mayaman, kung saan-saan pumunta para magpagaling. Hindi naman gumaling. Ngayon, nung maubos ang kanyang kayamanan, at wala na siyang pangpapagamot, nasa wheelchair na lang siya, saka pumunta sa Amorsolo. Tapos nung pumunta sa Amorsolo, doon ko narinig ang kanyang patotoo. Kaya sa pumunta sa Amorsolo, kasi ubos na ang kanyang kayamanan. Pero ang nakakatuwa naman, ang sabi niya, dati, ang lala ng kanyang karamdaman, pero nung maubos ang kanyang kayamanan at tanggapin niya si Jesus, naranasan niya ang kagalingang galing kay Jesus. Yun ang nakakatuwa. Kaya ang kaloob ng Panginoon kapag nanalig tayo ay kagalingan. Tapos, paggabay sa atin. Kaya pagka tayo ay nanalig kay Lord, ligtas lagi ang buhay natin. Bakit? Gagabayan ka ng ating Panginoon. Iingatan ka ng Diyos. Tama ba? Kaya huwag kayong lalayo kay Lord. Kahit anong mangyari, huwag kayong hihiwalay kay Jesus. Manatili kayo kay Jesus. Kasi hanggat tayo ay nasa piling ng Panginoon, nasa atin ang paggabay ng Panginoon. O diba, sabi ng kanina sa growth, na apart from me, you can do nothing.
Wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay kay Lord. Kaya yung hiwalay din kay Lord at hiwalay sa community, wala rin magagawa. O diba, kag humihiwalay ka sa karamihan, nagsusulo flight ka, lalo tayo nanghihina, lalo tayo nanlulupaypay. Pero kapag nakakasama ka sa komunidad, lumalakas ka, tumitibay ka. Bakit? Kasi nahahawaan ka ngayon ng mga kalakasan ng mga naririto sa gawain. O, di ba? Kaya huwag kayo lalayo sa gawain, kahit kayo makaranas ng hindi maganda sa buhay, pinapagalitan kayo ng amo nyo, sige lang, ngumiti ka lang. Sa isipin mo lang, matatapos din yan. Kasi wala namang bagay sa mundo na mananatili. Tapos araw-araw nakikita mo siya, isipin mo lang, wag mo namang sabihin na matapos na yung hindi mo siya makikita. Mawawalan ka ng amo. Okay. Ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay isang pangunahing katangiang Kristiyano na madalas na hindi maintindihan ng mga tao. Ito yung pangunahin na katangian natin, yung faith. Kaya dapat tayo na mga lumalapit kay Lord, hindi dapat nawawala ang pananampalataya. Kasi yan ang iyong katangian. Yan, lingon sa katabi. O di ba mayroong mga gigiwang-giwang? Ano? Yung mga pagka may problema, gigiwang-giwang na, hindi na alam ang gagawin. Tapos, minsan nagmumurmuring na, kasi mahina ang faith eh. Mahina ang pananampalataya. Kaya, yung pananampalataya, sabi dito, ito yung una nating katangian. Kapag tayo ay may pananampalataya kay Jesus, o di ba, nakakahawa ka ng iba. Tama ba? Kung gigiwang-giwang ka, ano ang ihahawa mo sa iba? Di ba, gigiwang-giwang din. So, dalawa na kayong gigiwang-giwang. Pukso, anong lakad ng gigiwang-giwang? Di ba? O, di ba? Pangit. O, dalawa na kayo. O, nag-share ka ng problema mo sa kanya kasi gigiwang-giwang ka. Yung isa rin nag-share ng problema niya kasi gigiwang-giwang din. Dalawa na kayong gigiwang-giwang. So, lalong walang mangyayari sa inyong dalawa. Pero kapag malakas ang iyong pananampalataya, nag-share ka ng faith mo sa isa, lalakas yung isa, mag-share din yung ng faith sa iyo, lalakas ka rin, parehas kayo malakas. Tama ba? Kaya ang pananampalataya, sabi dito, ito yung pangunahing katangian ng Kristiyano. So ngayon, sabi po dito, ano yung batayan ng pananampalataya? What is the basis of faith? Ano ba yung batayan? So, sabi po ng Bible, o dito sa ating pag-aaralan, Christian faith is the response or His response to God's revelation of His own nature and plan. So, anong ibig sabihin noon? Ang pananampalataya ng Kristiyano ay ang kanyang tugon sa pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sariling kalikasan o plano. Ito raw yung response natin. Yung pananampalataya, ibig sabihin, ano ba yung naranasan mo kay Lord? Ano ba yung narinig mo kay Lord? So ano ba yung response mo ngayon? Ang response mo ngayon, ang iyong pananampalataya. So paano ba natin ipakikita yung response para makita natin na ito yung faith? So basahin ko po sa inyo ang aklat ng Marcos, Kabanatang 5, talatang 25, Mark chapter 5, verse 25 hanggang 29. Ito po ay tungkol sa babaeng dinurugo for almost 12 years. So sabi dito, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinurugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya sa kanyang nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahibo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya.
So, nasa ng response ng faith ng babaeng ito? Ang sabi po dito, verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Ibig sabihin, mayroon siyang narinig tungkol kay Jesus. Nabalitaan niya, parang kayo, nakikinig kayo ng mabuting balita, and then asa ng response doon? Mamaya pakikita natin. Ang sabi dito, nabalitaan niyang tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya sa mga tao. So, ang sabi ng Bible, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang mga damit o ng kanyang damit ay gagaling ako. So, anong ginawa ng babae? Nakipagsiksikan nga. Ginawa niya ang kanyang sinabi. Bakit? Kasi narinig niya ang tungkol kay Jesus eh. Ano bang mayroon kay Jesus na narinig niya? Bakit siya nakipagsiksikan? Hindi naman siguro siya lalapit kay Jesus kung narinig niya, doon mayroong Kristo at nangihingi ng abuloy. Ang tanong, lalapit kaya kayo doon? Hindi. Ano kaya narinig ng babae tungkol kay Jesus? O di ba? Nakakarinig ang mga bingi, nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay. Ikaw nga naman ang may karamdaman, tapos nakarinig ka ng ganon. O doon sa saikong, lumalakad yung mga pilay. Nakakita yung mga bulag. Pag hindi ka nakipagsiksikan, iwan ko na lang. Bakit? Ang tao kasi, likas sa tao ang mapaghanap ng himala. Yan ang tao eh. Pag walang himala, ang tao, ayaw. Kaya nga ang tao madaling matangay. Nakabalita lang, yung dahon ng niyog ay sumasayaw. Punta naman doon kasi may himala. Nakabalita ulit ng panibago. O doon, ang araw, sumasayaw ulit. Titigan mo lang, gagaling ka. Pumunta na naman, tumitig sa araw. Pagbalik, bulag. Ay bakit? Ikaw nga tumitig sa araw. Pag hindi ka nabulag, iwan ko. Pero si Jesus, ibang nabalita ng babae ito kay Jesus. Nabalitaan ng babae. Naubos ang kanyang kayamanan, di ba? Naghanap siya ng mga dalubhasang doktor, walang kagalingan pa rin. Bagos, lalong lumala ang kanyang karamdaman. So, nung mabalitaan niya, nagkaroon siya ng pananampalataya. And then, ano yung response ng babae na ito? Yung paano niya pinakita ang kanyang pananampalataya? Nakipagsiksikan, kahit maraming tao, parang kayo dito, kahit umuulan, bumabagyo, nandyan pa rin. Kahit ang lakas ng ulan, andyan pa rin. Kaya hangang-hanga ako sa inyo dito sa Hong Kong eh. Alam niyo kung bakit? Dito lang ako nakakita ng katulad ninyo. Na kahit umuulan, andyan sa labas. Amen po? Kaya nung una kong naranasan ang gawain dito sa loob, yung Sunday, di ba? Twice yun. Nandito sa loob ang gawain. Ang prayer ko, Lord, hindi lang po ang sa loob ang pagpalain mo. Higit sa lahat yung mga nasa labas, pagpalain mo. Kasi tingnan nyo ha, ang lakas ng ulan, andyan kayo. Kaya nakakahanga kayo rito. Kung ganyan naman talaga ang tao na makikita ng Diyos, hindi naman siguro mananahimik ang Panginoon. Bahala ka dyan. Talagang gagawa ng paraan ng Diyos para pagpalain kayo. Amen ba? Bakit? Nakikita ng Diyos yung inyong pananampalataya. Yung response nyo sa inyong mga naririnig. Yun ang ginawa ng babae. Ang narinig niya, ginawa niya ngayon ang kanyang pagtugon. Nakipagsiksikan, tapos ang sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. At anong nangyari sa babaeng ito? Nung mahipo nga niya ang damit ng laylayan ng Panginoon, gumaling nga ang babaeng ito. Nawala ang kanyang pagdurugo. Kaya kayo mga bigo, na dumurugo ang puso. Huwag kayong mag-alala. Ngayong araw na ito, hihilom yan. Amin pa? Naalaala ko yung isang platters natin. Isishare ko na nga dito para mas maganda. Nagulat ako kasi, paglabas ko doon sa kusina, inabangan pala akong lumabas, tapos bilang hinawakan yung kamay ko.
Nagulat ako eh. Sabi niya, Brad, pahibo nga ng kamay mo. Sabi ko, bakit? Sabi niya sa akin, kasi mahibo ko lang yung kamay mo. Magkakaroon ako ng employer. Sabi ko sa kanya, lakas mo na ng pananampalataya mo. Kaya sabi ko tuloy sa kanya, mangyari sa yung gusto mo. Aba, pagbalik ng hapon, may employer nga. Nakapirma ng kontrata, pinirmahan ang kanyang kontrata, kinaumagahan, medical niya. Kaya sabi ko talaga, pagka yung faith mo, ginawa mo, hindi naman ibig sabihin na kaming pinanggagalingan, no? Wala kaming power, ano kayo. Kaya lang, yung faith ng babaeng ito, yung platters nating grabe, isipin mo, sino ba si brother? Para hawakan mo yung kamay, tapos maghihimala ang Diyos sa'yo. Kaya lang, yung faith niya, grabe. Amen ba? Kasi ang tanong doon doon ba sa damit ni Jesus, may kagalingan ba doon? Marami naman naruroon ng mga tao, nakakahipo sa damit ng Panginoon, nasasagi ng Panginoon, ba't hindi gumagaling? Tama ba? Kasi, wala yan kay brother, wala yan sa damit, wala kang kanino yan. Nasa pananampalataya mo yan. Kapag ikaw ay nanalig, nagtiwala ka, may gagawin ang Diyos sa iyo. Kaya nga napakalaga ng pananampalataya Bakit? Ang pananampalataya, ang katangian natin, mga Kristiyano. Pero pag wala kang pananampalataya, ikaw yung mga tao na pag may problema, lugo-lugo, hindi alam ang gagawin. Tapos, pagka may problema, nasa sulok, nagmumukmok, kasi walang faith Amen ba? Sabi nga ng kwento, bakit daw si Pedro ay nakalakad sa tubig. May sumagot kasi, Peter have a big faith. O tapos sabi, bakit anya si Pedro lumubog? Sabi, Peter have small feet. Small. Hindi na faith, feet na. Kaya lumubog. Kaya wag kayong mag-aalinlangan at wag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi ang iyong pananampalataya ang magdadala sa iyo sa tagumpay ng buhay. Okay, ano ba yung expectant faith? Yung inaasahang pananampalataya. Ano ba yon? So, mayroon po akong ibibigay na 3 sa inyo na about expectant faith. Kasi sabi dito, para mas lubos nating maunawaan ang pananampalataya, kung makikilala natin ang 3 uri ng pananampalataya. Ano yung 3 uri ng pananampalataya? First, yung tinatawag na believing faith. Second, yung trusting faith. And third, yung tinatawag na expecting faith. So ano ba yung mga 3 ito? So believing faith, sabi dito, ang paniniwalang pananampalataya o believing faith ay nangangahulugan ng pagtanggap sa mga pangunahing doktrinal na katotohanan ng Kristyanismo. Ano ba yung mga doktrinal ng Kristyanismo, di ba? Mayroon tayong pinaniniwalaan na dapat maniwala tayo na mayroong Diyos, iisang Diyos. Amen ba? Yan ang mga doktrinal na tinuturo sa ating sa ating bilang mga Kristiyano. So ang gayong pananampalataya, sabi dito, ito'y napakahalaga na tayo ay paniwalaan natin yung naririnig natin. Pero sabi dito, ang paniniwala, yung believing faith, ay hindi ito sapat. Para doon lang tayo manahan sa believing faith. Bakit? Kasi, sabi nga ng Aklat ng Santiago, Kabanatang 2, Talatang 11, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti yan, o mabuti. O mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. Nanginginig pa nga O di ba, naniniwala din sila, nanginginig pa ang kaaway Kaya mayroong katuruan dyan na, sabi, hindi ko alam, gagawitin ko lang ito rito. Baka kasi may magalit sa akin na kapag may nangangatal daw, puspos ang Holy Spirit. Tapos nangingisay na. Tapos napupusis na.
puspos na lang Holy Spirit. Dalawang bagay yan. Either puspos ka ng Holy Spirit o puspos ka ng kaaway. O bakit? Sino ba ang madalas nangingisay? Di ba yung may... Hindi kaaway. Sino ba madalas ang nangingisay? Di ba yung may problema, tapos may anxiety, kung ano iniisip, tapos pag nakarinig na mabuting balita, nangingisay. Bakit? Kasi yung bad spirit na nasa kanya, hindi niya matanggap yung Word of God. Amen ba? Kasi ang dulot ng Holy Spirit, kapayapaan. Ang dulot ng salita ng Panginoon ay kaayusan. Amen ba? Kasi tingnan nyo ha, nangangatal, pagbangon, Diyos-pusa pa rin. Hindi ka nga nangatal, tapos wala ka namang siniraan, so mas okay yun. Amen ba? Pero hindi naman lahat ng ibig sabihin pag ikaw ay nangatal or what, hindi ka puspos ang Holy Spirit. Kasi may mga pagkakataon na pag nabibless tayo ng Holy Spirit, talagang nagkakaroon ng manifestation sa ating katawan, na nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang ginagawa. Minsan naman nagtatangs tayo, talagang nagsalita tayo sa iba't ibang wika, yung hindi ka makapagsalita ng inchik, nakakapagsalita ka, kaya minsan pagka nagtangs ka na, chikoy, 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 chikoy. O, diba? At least nakapagsalita ka ng inchik. O, anong ibig sabihin ng chikoy-chikoy? Tuloy-tuloy lang. Kahit may problema ka, tuloy-tuloy lang, huwag kang titigil. O, diba? Pero sabi dito, hindi sapat yung maniwala lang tayo. Pero isa yan sa uri ng pananampalataya na kailangan nating gawin. So, ibig sabihin, i-practice lagi natin. Katulad ng ginawa ng babaeng dinurugo for almost 12 years, i-practice natin ang galong klase ng pananampalataya na hindi ka titigil. Ibig sabihin, ipakikita mo ngayon na talagang ikaw ay naniniwala kay Jesus. Nagtitiwala ka sa Kanya. Ngayon, sabi dito, pangalawa, trusting faith. Ano ba yung trusting faith? Ang trusting faith ay ang paniniwala na ang Diyos ay mabuti. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay mabuti? Sino naniniwala ang mabuti ang Diyos? Lahat ng naniniwalang mabuti ang Diyos, bumubuti rin ang buhay. Naging mabuting tao. Amen ba? Kasi ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Hindi yun na sasabihin natin, Brad, ang asawa ko talagang mabuti. Kahit anong gawin mo sa asawa ko, mabuti talaga. Kahit punta mo sa bahay, makikita mo ang kanyang kabutihan. Pag munta ka sa kusina, panay kabutihan. Yung pala ibang buti ang binabanggit. Ano yung mga kabutihan? Pundador, emperador. Kaya minsan pinagmamalaki namin na ang asawa ko'y napakabuti, maraming kabutihan. Kaya pag pumunta ka sa bahay, makikita mo ang kanyang mga kabutihan doon. Hindi yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Mayroon nga nagtanong sa akin, Brad, bawal mang uminom? Sabi ko, anong bawal sa pag-inom? Si mamamatay ka pag hindi ka uminom. Sabi niya, hindi, yung wine. Ang sagot ko naman, bahala kayo. Hindi ako sasagot sa inyo dyan, baka magkamali ako ng sagot sa inyo. Alam niyo po, meron kaming kaklase sa crash course kasi dapat kasama kami sa crash course ng itong second SIM. SIM. Nagiging akala ko SIM card eh. Second SIM. Oh, mayroon kaming kaklase na na siya nasa 80 plus or hindi, I think mag-90 na ata eh. Si Brother Art. Sabi niya, ganito, hindi raw siya pinagbabawalan ng doktor, kahit anong pagkain, hindi siya pinagbabawalan. Walang bawal sa kanya. Tapos nagtanong daw siya, bakit hindi siya pinagbabawalan? Ang sagot ng doktor, matanda ka na, alam mo na tama at mali.
Kaya yung nagtatanong sa akin doon, tungkol doon sa wine, matanda na kayo, alam nyo na tama't mali. Ayoko sumagot ng diretso kasi baka mamaya sensitibo o kaya hindi matanggap yung sasabihin ko. Kaya ang sagot ko na lang, parang si Tatay Art, matanda na kayo. Alam nyo na kung saan kayo lalagay. Alam nyo na ang tama at mali. Amen ba? Kaya nga may pananampalataya Bakit? Siguro naman, mabubuhay ka pa rin kahit walang wine, ano? Sabi naman natin, brother, bakit naman sa banal na misa may alak? Si Father ang tanungin nyo doon, wag na ako. Itanong nyo kay Father. Wag sa akin. Kasi ang hirap naman sagutin ng ganun Brother, bakit bawal ang alak? Bakit ang simbahan, ang Santa Banal na Misang may alak? Tapos yung pang katawan at dugo ni Jesus. Ang hirap sagutin, parang anak ko pag nagtanong Papa, bakit umuulan? Saan galing ang ulan? Kaya sagot ko lang sa anak ko, pag hindi ka na masagot, ang Diyos lang ang tanungin mo, wag na ako. Ang dami mong tanong. O sige po, palakpakan natin si Yahweh. Okay. Trusting faith, sabi doon, ay ang paniniwala na ang Diyos ay mabuti. Na mahal niya ang kanyang, mahal niya tayo. Naniniwala ba kayong mahal niya tayo? Amen. At inaalagaan niya tayo. Yan trusting faith Pagka mayroon kang trusting faith, ibig sabihin, una, naniniwala kang mabuti ang Diyos. Pangalawa, naniniwala tayo na inaalagaan tayo ng Diyos. Pangatlo, naniniwala tayo na iniingatan tayo ng Diyos. Kasi may tiwala ka sa Kanya Diba? Nung bata pa ako, sa probinsya, kasi ako Bicolano ako Bago ka makarating sa baryo, lalakad ka ng mga ilang kilometro. Tapos, minsan, pag kami ay lumalabas ng baryo, wala kaming dalang ilaw. Kaya madalas ang aking guide kapag umuwi sa bahay mula sa baryo, yung liwanag sa taas. Lalo pagka yung tinatag na walang buwan, minsan kasi pagkadaanan, walang mga puno yan, mga puno na sa tabi. So ang taas ay maliwanag yan. So nang pinaka-guide ko. Pero kinakabahan ako baka may ahas. Pero ito naman, pagkasama ko yung tatay ko, ang lakas ng loob ko. Bakit? Kasi may tiwala ako sa tatay ko. Kaya naalaala ko yung kwento ng kasamahan natin mga disciples. Uulitin ko lang kasi baka marinig. Sabi sa akin, Brother Rod, hindi ikaw original niyan. Copyright lang ako. Yung barko sa gitna ng dagat na inabot ng bagyo, nalulubog na. Tapos ang ginawa ng mga tripulante, tinapon lahat ng kargada, wala pa rin. Tapos pati sila, tumakas na para makaligtas. Yung mayroong isang batang naglalaro, hindi ito eksaktong kwento kasi ako pulot-pulot lang sa kwento. Mayroong batang naglalaro, pinagsabihan ng mga ibang tripulante, sabi, "Oy bata, iligtas mong sarili mo. Alam mo na, lulubog na tayo." Yung bata, ngingiti-ngiti lang. Tapos baliwala lang sa kanya, kahit binabagyo na, baliwala lang sa kanya. Tapos maya-maya, talagang sinasabihan sa ng mga ibang tripulante, "Iligtas mo ang sarili mo. Bakit ba hindi ka natatakot?" Sumagot yung bata, "Kasi po yung kapitan ng barko, tatay ko." Bakit ganun ang pakiramdam ng bata? Kasi may tiwala sa kanyang tatay. Ganyan ang taong may pananampalataya. Naniniwala siya na iingatan siya ng Diyos. Aalagaan siya ng Diyos. Tama po? Kaya huwag kayong lalayo kay Lord. Kasi ang pag-aalaga na kay Lord, kapag ikay nanatili kay Lord, nanalig ka sa Kanya, sigurado, tiyak at ligtas ang buhay natin. So, purihin natin ang Panginoon. Ang bilis ng oras, So, expectant faith, sabi dito, naniniwala tayong magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Bakit? Sabi natin kanina, ang lahat ng bagay na nakikita ay galing sa hindi nakikita. Kaya pagka mayroon kang tinatawag na expectant faith, hindi mo pa nakikita ngayon, pero naniniwala ka, gagawin ng Diyos para sa iyo.
Kayo ba ay naniniwala na gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay para sa atin? Sabi nga ng Bible, di ba? Sa Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 10 o 11, sabi po ng Bible, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makatatagpo. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap at ang bawat humahanap ay makatatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. O sabi ng Bible, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama, sabi dito, hindi kayo yun ha? Mga Pariseo binabanggit dito, hindi kayo, hindi tayo. Ang sabi ni Jesus sa mga Pariseo, kung kayo mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Kaya nung ibig sabihin nun, expectant faith, humingi ka na kahit hindi mo pa nakikita. Manalig ka, darating sa iyo. Magtiwala ka, gagawin ng Diyos para sa atin. Kaya lahat ng naririto na mayroong pananampalataya, uuwi kayong pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Kaya lang, dapat nating malaman na sa pananampalataya, mayroong mga hazard, yung mga hadlang, mayroong mga panganib sa pananampalataya. Ano yung mga hadlang sa pananampalataya? Bakit may mga tao na hindi napagpapala? Ano ang mga iyon? Takot. Amen ba? May takot sa puso. Alam niyo po, totoo lang, mayroon ko i-share sa inyo para mas maganda. Ito, seryoso na ito. Kanina seryoso, ibig sabihin, seryosong kwento ito. Noong ako'y mag-asawa, siyempre, nabuntis yung asawa ko. Bakit? Wala mga asawa. Siyempre, asawa ka, mabubuntis asawa mo. Ang mahirap lang, dalaga ka, magbubuntis ka. Pag sinabi sa'yo, o sinong tatay niyan? Sabi mo, conceived by the Holy Spirit. Hindi na mangyayari yun ngayon. Kasi noon kasi, may mga birhen. Hindi ko naman sinabi na hindi kayo birhen. Ano kayo? O ito ngayon, siyempre, nung mabuntis ang aking sister wife sa panganay namin, lagi kami nagpipray. Araw-araw yan. Tapos gabi-gabi tuwing matutulog kami, nagpipray kami. Pag sa umaga, nagpipray kami. At ang prayer namin, Lord, normal ang batang ito at siya ay lalabas ang normal, malusog at malakas. Dumating na, bibilisan natin ang kwento, dumating na ang panganganak ng aking sister wife. Dinala siya sa doktor, sa ospital. Wala ako kasi nasa outreach ako. Pagdating ko sa bahay, wala yung sister wife ko. Sabi ko, nasaan ka na? O ito na ngayon. Pagdating ko doon, mayroong nakanote doon sa lamesa, nasa ospital ang aking sister wife. Agad akong sumugod ng ospital para punta ng aking sister wife. Pagdating ko ng ospital, ang sumalubong sa akin ay yung papel na dapat kong pirmahan, na dapat isisarya ng aking sister wife. Hindi ko pinirmahan. Ang sabi ng nurse, Sir, dapat yung pirmahan yan kasi nahihirapan ang sister wife nyo. Sabi ko, hindi. Naniniwala ako sa Diyos. Mamaya-maya ang doktor nang lumapit. Sabi ng doktor, Mr. Banyares, pwede bang pirmahan nyo na ito para mabiyak na ang tiyan ng iyong sister wife? Sabi ko, Dok, pasensya na kayo kasi hindi ko pipirmahan yan. Dahil naniniwala akong manganganak ng normal ang sister wife ko. Ang sabi ng doktor sa akin, ako na yung doktor na nagsasabi sa iyo na hindi nga siya manganak ng normal. Ang sagot ko naman, kasi sabi ng Diyos eh. Ang sabi ng doktor sa akin, ano ka ba? Sabi ko, pastor ng El Shaddai. Ang sagot ng doktor, pastor ka pa naman ng El Shaddai, hindi ka naniniwala sa doktor? Ang sagot ko ganito, kasi Dok, naniniwala kasi ako sa Diyos ko na ipinapahayag na hindi nyo magagawa ng aking Diyos. Nainis ang doktor sa akin.
iniwan ako. Maya-maya, bagong papel ang dala-dala ng nurse. Lumapit sa akin. Sir, sabi sa akin, pirmahan niyo po ito kasi kailangan niyo lumabas ng ospital. Sabi ko, okay, pinirmahan ko. Tapos mamaya-maya, ay sinakay sa ambulansya yung aking sister wife nila sa kabilang ospital. Nilipat kami. Paglipat sa kabilang ospital, ito, pumunta sa akin uli yung nurse sa ibang ospital naman. Ang sabi sa akin ng nurse, within 1 hour, pag hindi lumabas ang bata, cesarean ang asawa nyo. Sabi ko, gawin nyo na ang lahat. Pero wag na wag nyong bibiyakin ang tiyan ng aking sister wife sa loob ng 1 oras. Pag alis ng nurse, nandun ako sa pasimano ng ospital, nag-pray ako, sabi ko, Lord, sige naman, sa loob po ng 1 oras na maghimala kayo sa wife ko. Maya-maya nakatulog ako kasi madaling araw na. Hindi ko nang malayan, nung po ako sa ospital. Maya-maya may gumigising sa akin. Sir, nalimpungatan ako, akala ko nasa bahay ako eh. Maya-maya, pagtingin ko, yung nurse, puting-puti. Siyempre, nalimpungatan ako, akala ko, white lady. Sabi niya, sir, sandali lang po. Sabi niya, nasa ospital po kayo. Sabi ko, sorry, kasi nalimpungatan nga ako eh. Maya-maya sabi sa akin, congrats po, babae ang panganay nyo. Sa katuwaan ko, ito ngayon, tinakbo ko yung sister wife ko doon sa kinaroroonan niya. Wala na akong paalam-paalam pa doon sa mga nakabantay. Tapos tinitingnan ko yung tiyan. Ignorante, Ang sabi ng sister wife, ang sabi ng doktor, kasi ang doktor ang naroroon, sir, ano tinitingnan nyo? Sabi ko yung biak ng tiyan ng wife ko, kasi sabi yung cesarean. Alam mo yung sagot sa akin? Hindi po siya na cesarean, lumabas po ng normal ang bata. Ano ang hadlang sa pananampalataya? Takot. Kapag mayroon ng sinabi at mayroon tayong narinig, lalo na kapag bangga doon sa iyong sa totoong pangyayari, matatakot tayo. Ano yung mga totoong pangyayari? Halimbawa, sinabi sa iyo, kailangan cesarean, ang nagsabi sa iyo, doktor. So, dapat maniniwala ka sa doktor kasi doktor yon. Pero alam niyo po, hindi ko pinaniwalaan ang sinabi ng doktor. Ni walang takot sa puso ko, pinaniwalaan ko ang Diyos. At nung mangyari yon, pinatunayan naman ng Diyos na walang nagtiwala sa Kanya na bibiguin ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka matatakot. Wala na ba kayong takot? Amen. Sinong walang takot? Excuse po sa mga Bisaya, ha? May Bisaya ba dito? Yan, excuse lang. Kasi may nag-alok ng pagkain. Sabi nyo, kain po kayo, mga walang hiya kayo. Yung palang ibig niya sabihin, kain kayo, huwag kayong mahihiya. Baliktad ang pagkasabi. Nawa, hindi baliktad ang pagkaunawa niyo sa akin sinasabi. Nang ibig sabihin, mula ngayon, alisin niyo ang takot sa puso kasi yan ang maging hadlang para hindi makagalaw ang kamay ng Diyos sa ating buhay. Amen po. So, babalikan ko lang po yung mga hakbang ni Father kanina para mas maganda. Paano ba tayo magkakaroon mag-grow ang ating pananampalataya? So sabi ni Father kanina, dapat tayo ay nasa komunidad. Ihalo natin ang ating sarili sa karamihan. Ganon din po yung tinatawag na an environment of faith. Na dapat tayo ay lagi nakikihalo sa karamihan para tayo ay lumago ang ating pananampalataya. Katulad itong ginagawa natin ngayon dito. Alam niyo po ba kung anong dulot nito? Pagpapatibay ng inyong pagtitiwala kay Yahweh El Shaddai. Kasi tingnan nyo, sa halip na tayo ay nagliliwaliw, tayo ay nasa pasyalan, andito tayo, nagpupuri sa Panginoon. Amin po ba? At pangalawa, para lumago ang ating pananampalataya, lagi tayong magbasa ng Biblia. Isa yan sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Basahin lagi natin ang Bible.
Bakit? Ang Bible, sabi nga ng Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 30, talatang 5, lahat ng kasulatan ay mapananaligan, mapagkakatiwalaan, at ito ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos, itong shelter natin, na kapag tayo ay nasa shelter, di ba, panatag ang ating kalooban. Ano yung shelter? Yung tirahan natin. O di ba, pag nasa labas tayo, para bang hindi tayo komportable, pero pag nakauwi ka na sa tinitirahan mo, kung saan ka ba nakatira, pag ikay matutulog na, di ba, ang sarap ng pakiramdam mo. Parang safe na safe ka. Bakit? May gate o may pinto, pag nakasara na, parang wala na makaistorbo sa'yo, matutulog ka. Ganyan din ang taong may pananampalataya. Amen ba? Kapag tayo ay nasa salita ng Panginoon at nanalig tayo sa Word of God, kapag ang salita ng Diyos ang ating laging kanlungan, parang walang panganib, walang kapahamakan. Bakit? Ramdam natin ang pag-iingat ni Yahweh El Shaddai. Glory to God. At ang panghuli, kasi mag-alas 3:30 na, panghuli, ito, prayer, personal prayer. Sabihin mo sa iyong katabi, prayer. Alam nyo ba na may nagtanong sa akin sa Middle East, sa Dubai, bakit daw anya ang mga ibang relihiyon pinagpapala, bakit daw marami sa Kristiyano ang mahihirap ang buhay? Ang sagot ko naman, bakit mo naman nasabi yan? Ang sagot niya sa akin, kasi tingnan mo naman sa bansang ito, lahat ng mga utusan, lahat ng mga nagatrabaho, mga Kristiyano, ang mga amo, mga Islamic o mga Islam, mga ibang relihiyon, sila nagmamay-ari ng mga kumpanya, pero ang mga namamasukan, mga Kristiyano. Bakit sabi sa akin, bakit anya ganon? So nag-isip din ako, sabi ko, nga ano. So nag-isip na ako ng isasagot sa kanya. Sabi ko kasi, alam mo kasi, yung mga taong yan, yung mga Islam, mga Arabo, madaling araw pa lang, gumigising na at sumasamba na sa Diyos. Maraming Kristiyano, sinikatan na ng araw, hindi pa nagpipray. Pangalawa, pag sila'y nagpipray at sumasamba, nakaluhod at nakasayad yung noo sa sahig. Maraming Kristiyano pa nagpipray, sayad yung likod sa higaan. Sabi ko, pangatlo, ito, shortcut lang na kwento ito kasi wala na tayong oras. Pangatlo, pag sila'y nanalangin, 5 times a day, iyang Kristiyano, kung kailan sipagin, naman nanalangin. Hindi ka na alaala ang Lord eh. Kailang maalaala si Lord kapag nagulat o kaya napatid. Sus Maria Josep. Oh. Hindi lang si Jesus ang naalala, pati yung nanay tatay na isinama. Yan. 5 beses mag-pray sa maghapon. Minsan ang Kristiyano kasi, yun ang kulang sa atin. Kung gagawin natin ang ginagawa nila, hindi rin malayo, pagdating ng araw, ikaw na rin ang magmamay-ari ng kumpanya. Amen po? Okay. So, ito po ay tungkol lang po sa pananampalataya na dapat ito ang ating i-build sa buhay natin. Na dapat maging matatag at matibay ang ating pananampalataya kasi ito yung katangian na dapat makita sa atin. Na anong ibig sabihin nun, Brother Rod? Ano ang mangyari? Wag na wag kang bibigay. Wag na wag kang susuko. At ang iba pang mga topics po regarding po sa basic Christian maturity ay sa susunod po natin mapapakinggan. May 15. Amen. Amen po. Kaya ngayon, tayo at tayo po ay lalapit sa Kanya. Okay. Habang umaawit ang ating mga worshiper, patong yung kamay nyo sa sa ulo ng iyong katabi. Patong nyo po. And everybody close our eyes. At kayong napapatungan ng kamay, manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa Panginoon. Pigit nyo yung mga mata. Ako'y naniniwala sa araw na ito, may gagawin ng Diyos sa inyo.
at siya'y nakikinig. Hallelujah. Sa bawat hinahing, magmasid at magulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luwas sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas, ngunit kung siya ang atin, ayan maglandas, pag-asa ay muli mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luwas sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luwas sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig Jesus, manalig ka. Dakilang Diyos, dalangin ko po lahat na papatungan ng kamay na ito ay daluyan ng iyong kapangyarihan. Lutasin, Ama, ang lahat ng mga problema na kanilang nararanasan. Kaya sa pangalan ni Jesus, ay pinuputol ko ang lahat ng kamandag ng mga problema na nararanasan ng aking mga kapatid na ito. By the power of the name of Jesus. At kung mayroong mang sakit karamdaman, ay dalangin ko, Ama, na ito'y tunawin sa araw na ito. In Jesus' name, pagpalain mo dakilang Ama ang napapatungan ng kamay na ito, anuman ang kanilang mga kahilingan, ay dalangin ko na ito ay kanilang tanggapin. At umaasa kami, Ama, sa araw na ito, answered prayer na silang lahat. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen and Amen. Okay, hawakan niyo po ang iyong mga daladalahan, itaas natin kay Lord. Lahat ng bagay na yan, itaas natin sa Panginoon. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa iyong mga salita na aming pong napakinggan. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan ng iyong kapangyarihan upang ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. O Diyos, nananalig kami na sa araw na ito, lahat sila ay answered prayer na. Ingatan mo lagi ang bawat isa, Ama. Pagpalain mo sila, Panginoon, lalo na sa kanilang mga pagtatrabaho dito sa bansang ito. Samahan mo sila lagi at pagpalain. Ingatan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Inihiling namin ang ganap nilang kaligtasan. Salamat, Lord, at inaangkin namin sa araw na ito, lahat kami ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, Amen and Amen. So maraming salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all.
what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Mga kapatid, sama-sama po nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot ay di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kaniyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matanas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.